Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga din po, Father. Ngayon po ay araw ng Miyerkules at ipinagdiriwang natin ngayon ang kapistahan ng ating minamahal na dating Santo Papa, Saint Pope John Paul II. Alam natin kung ano ang buhay mayroon ang ating mahal na dating Santo Papa. Siya ay naglingkod sa simbahang Katolika sa loob ng mahabang panahon. At sa kanyang paglilingkod, ipinakita niya sa atin ang isang malalim na debosyon at pagmamahal sa Diyos, lalo na sa ating inang si Maria. At naging tampok sa kanyang buhay bilang Santo Papa ang pangyayari kung saan habang siya sakay-sakay ng kanyang Pope Mobile na umiikot doon sa Vatican ay biglang binaril. Nagkaroon ng assassination attempt sa buhay ng ating mahal na dating Santo Papa, Pope John Paul II. Pero sa biyaya ng Diyos, hindi siya namatay at nagkaroon siya ng pagkakataon na may pagpatuloy ang kanyang misyon. Pero katangi-tangi sa kanyang buhay, matapos na siya ay gumaling, ang pagpapakita ng napakagandang halimbawa ng pagpapatawad. Yung tao na gustong pumatay sa kanya, dinalaw niya sa bilangguan, kinausap, at doon ibinigay ang pagpapatawad. Isang napakagandang halimbawa ng tunay na pamumuhay sa Espiritu. Yan yung sinasabi sa unang pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Sinasabi niya ang dalawang bagay na dapat nating pagpilian sa buhay natin ngayon. Ang mamuhay sa laman o ang mamuhay sa Espiritu. Ang pamumuhay sa laman ay nagpapahalaga sa mga ibinibigay ng mundong ito. Laman, pagkain, kayamanan, karangalan, kataasan, kapangyarihan. Habang ang pamumuhay sa Espiritu ay pagsisikap na gumawa ng mabuti ayon sa inaasahan ng Diyos sa atin, katulad ng pagpapatawad. At katulad ng ginawa ng ating dating Santo Papa, Pope John Paul II, nung siya ay nagpunta sa kulungan para dalawin ang taong gustong pumatay sa kanya at ibigay sa kanya ang pagpapatawad, iyon ay isang napakalinaw na halimbawa ng pagsisikap na mamuhay sa Espiritu. Kasi kung mananatili tayo sa galit, kung mananatili tayo sa inggit, kung mananatili tayo sa sama ng loob, iyon ay malinaw na pamumuhay sa laman, pamumuhay sa material na mundo. At kapag mananatili tayo sa pamumuhay sa laman at sa materyosong mundo, ano ba ang nangyayari sa laman? Di ba nabubulok? Kahit anong preservation ang gawin sa laman, kahit lagyan mo ng maraming asin, kahit ilagay mo sa freezer, darating at darating ang oras, mabubulok din yan. Samantalang ang Espiritu na nagsisikap na gumawa ayon sa inaasahan ng Diyos ay makakapiling ng Ama sa kanyang kaharian sa langit. Kaya nasa iyo, nasa akin ang desisyon. Sa buhay natin ngayon,
Ano ang pipiliin natin? Ang mamuhay sa laman at sa materyosong mundo o ang mamuhay sa Espiritu na magdadala sa atin sa Ama? Amen.